Mga inaabangan ng maraming nag-request na prediction 2025. So, ito na, nagawa ko na kasi nga ito, hindi ko agad ito na-upload kasi last year mas maaga. Ngayon, medyo late konti kasi nga lumabas dun sa vision ko, mga ganong date. So, ganong date ko rin nagawa. So, ano ba ang taong 2025? Okay. Ang taong 2025 ay tinatawag ko siyang 2025 is the biblical awakening. Okay? Ito yung the year of biblical of awakening. So, ibig sabihin, yung mga nangyayari sa Biblia, sa history noon, ay mauulit sa ngayon. So, explain natin nangyayari naman yung ibang nakasulat sa Biblia sa mga normal na tao na tulad natin, pero sa ibang anggulo. Pero ito kasi, itong 2025, much more siya nakapokus na talaga dun sa hamon ng kalikasan. Merong mga himala, merong sakit na makumpara mo siya nung sinauna. Okay? Yung pangyayaring halimbawa, di ba yung nag-post ako about kay Moises na sabi ko na magkukulay-pula yung dagat, na which is hindi naman kayo naniwala, di ba? Mostly nag-comment sa inyo, ano yun, Moises, ganun. Pero nangyari. So, yun pala yung starting. Itong taong 2025, matatawag ko talaga siya ng year of the biblical year of awakening. Kasi bakit? Nangyayari kasi lahat kung ano nakasaad sa Biblia. Okay? Tayo mga tao ngayon, mga milenyo, wala nang pakialam, hindi natin alam yung pag-na-rider, pag-taxi, di ba part na nangyari yan noon. Nangyayari naman sa mga normal natin tao ngayon, pero ngayon na taon kasi, 2025, talagang ipamukha na ng Diyos sa atin yan. Talagang masasabi mo sa sarili mo na, ano ba, katapusan na ba ng mundo? Ano ba, parang isang bagay, na halimbawa, magbigyan ko siya ng example lang. Kasi tayong mga tao, magtanim tayo ng isang mansanas. Tumutubo siya. Di ba, kahit na alam natin na mansanas yan, minsan yung iba, para bang binabaliwala nila yung kahalagahan ng bunga. Ngayon kasi, taong 2025, talagang ipapakita ng Diyos sa'yo kung ano yung nangyari before, kung gaano siya kapangyarihan, kung baga ipapakita sa buong katauhan na mayroong Diyos. Basta itong taon na to, 2025, maraming himala, maraming milagro, maraming pagbabago na mangyayari. Lalo na yung hamon ng kalikasan. Talagang magtaka ka, mag-isip pa kahit yung sakit na nangyari noon, ay makikita mo sa anggulo ngayon. So, itong taong 2025 is the biblical year of awakening. So, handa na kayo. Umpisa natin muna to sa lalo na yung pagbabago sa tubig, apoy. Kasi di ba may last prediction, mas higher ang earthquake, mas higher ang ganito. Ito ngayon lahat na. Okay? Parang ini-expect ko na maging less, naging worse. Pero, ito yung taon na kung saan ang Diyos mismo ay kakatok na sa harapan mo. Para sabihin sa'yo na kahit gaano ka pa kayaman, mahirap, may pira ka man, pagdating sa Kanya, pag nawala ka sa mundo, wala kang dadalhin na kahit na ano. Kaya nga, naniwala ako sa kasabihan na tayong mga tao dumaan lang tayo sa mundo ito. Lahat ng meron tayo hindi natin madadala sa hukay. Hindi mo naman kailangan maging perfecto. Gumawa ka lang tama sa kapwa mo. Respeto, yun lang po yun eh. Basta itong taon na to, 2025, maging handa po kayo kasi ito yung taon na masabi ko na yung ibang tao hindi marunong magsimba. Baka ito yung taon makikita ko ng simbahan araw-araw puno. Kasi ito yung taon na gigisingin na tayo ng Diyos eh. Gigisingin na tayo lahat na, hello, may Diyos, andito ako. Hindi nyo pinahalagahan lahat ng bagay ko na binigay ko sa inyo, pinagamit ko sa inyo. Lahat yan babalik sa atin. So, ano na tayo sabi nila, di ba, ang Diyos, madam, ay katahimikan. Bigyan natin example. Sa mundo ba, kailan ba nangyari na walang negatibo? Di naman, di ba? So, kailan ba nangyari na ang Diyos ay bumaba sa lupa para sabihin sa harapan ng mukha mo na, oy, ikaw maksidente ka. Di ba? Wala. Lagi siyang gumagamit ng ibang tao. Kaso nga lang, depende yun sa pananalig natin sa paniniwala. Di ba? So, ito lang masabi ko sa inyo ha. Pakinggan nyo itong prediction ko sa 2025. Kailangan nyo maunawaan. Kasi ito na yung taon ng Biblia is the year of awakening. So, umpisahan muna natin sa hamon ng kalikasan, itong kidlat.
kidlat natin, di ba, pag mag-spark yan, konti lang. Parang ito lang yung space, pag natamaan ka, hindi siya kumalat. Itong kidlat 2025, iba. Once na tumama siya sa'yo, sa lupa, or either sa bubong, apoy ang dala niya. Pero yung pagtama pa naman niya, alam mo yung lubid na mahaba. Nakita mo yung lubid na mahaba na parang may apoy, na pag hinampas mo siya, bumabakat yung guhit na sobrang haba. Halimbawa, mostly pa naman mostly itong kidlat na to, mostly nangyayari sa China. Nakita ko sa vision ko yan na once na matamaan yung bubong ng bahay mo, sunog yun. Iba po ang kidlat ng dala ng taong 2025 kasi may kasamang apoy. Kikidlat siya, hindi pwede na, di ba minsan pag nagkidlat sa atin, kidlat lang. Pag may natamaan, wala, kunting usok lang. Ito hindi ho. Mag-iwan ito ng napakahabang bakas. Tapos yung kidlat pa naman na mangyari sa taong 2025 ay hindi po maliit. Puro malalaki Hindi lang naman sa atin to hindi lang sa atin to mangyari pati sa ibang bansa Yung bubong ng bahay, mostly kasi tumaas ang bilang ng sunog sa taong 2025. Pero ang problema kasi yung hamon ng kalikasan, nagdala din ng apoy. Kasi sa vision ko lumalabas lahat puro kidlat hindi siya ordinaryong kidlat lang. Ito yung kidlat na masabi mo na first time in the history nangyayari. Alam mo yung pagtama talaga niya, parang kaya niyang, yung bakas niya mag-iwan ng sobrang haba. Talagang makita mo yung guhit niya. Na kung sino na matamaan talaga hindi ka mabubuhay. Although naman marami naman nagsabi, pag natamaan ng kidlat, talagang namamatay. Pero ito kasi, hindi lang buhay ang dinadali dito, pati yung bahay natin. Pati taniman natin. Okay? Dapat yung mga patay na dahon, uulitin ko, alisin nyo talaga yan. Mostly, maraming bahay na susunog ng dahil sa kidlat. Sa ibang bansa, much more nakakapansin sa China. Kasi ang daming kidlat na tumama doon sa mga kabahayan, pero nasunog. Kaso lang kasi, kung meron silang ilalagay sa bubong nila, kasama nila na pag tumama ang kidlat, hindi masusunog. Pero sa lahat ng matamaan noon, talagang masusunog. Especially dito sa Pilipinas. Sasabihin nyo talaga na kidlat lang nag-umpisa tapos umapoy na lahat. So maging maingat po tayo Sunod naman natin yung tornado. Okay. Sa bansa natin ito yung, di ba, sa mga pelikula nangyari, ang haba, ang laki ng mga tornado, kahit sa ibang bansa. Ngayong taong 2025, yung tornado niya, kaya niyang tumangay ng isang malaking baka. Kaya niyang tumangay ng tao. Ang problema pa lamang dito sa tornado na to, walang pinipiling panahon. Umulan o bumagyo, magka-tornado. Ang tornado nito is, basta kaya niyang humagip ng isang tao, kaya niyang sumira ng isang bahay. Hindi siya maliliit na tornado. Kumbaga, alam mo, minsan nangyari, madam, napanood namin sa pelikula yung mga ganyan-ganyan. Malapit lang tayo doon. Kung sa 100%, nasa 80% tayo. 80% mangyari yun na, ganun kalaki Pero mangyayari kasi yun. Yung parang tornado na, hindi mo maintindihan parang basta itong taong 2025, may isip natin, katapusan na ba ng mundo? Kasi bakit ang titindi, ang titindi ng galit ng kalikasan sa atin. Ang titindi yung, mas mas matunog pa yung nangyari ng kalikasan kaysa mga personal nangyari sa buhay ng tao Basta itong tornado na to, pag nakakita kayo nito, umalis na kayo. Kahit 5 tao, kahit 4 na tao, kaya niya bitbitin. Alam, mostly naman, yung iba naman, ang makakunti lang sa mga tao na pag napanood yung prediction ko, hindi yun mangyayari, malabo yun mangyayari, pero nangyayari. Hindi ko naman dinadalangin na mangyari. Ang dinadalangin ko lang naman is maniwala kayo na may Diyos at mag-ingat kayo. Kasi itong tornado na to at saka itong kidlat na to, kung ano yung napanood nyo sa pelikula, makikita nyo na sa personal yan. Pati nga sasakyan, nakita ko, meron inahampas lang dahil sa tornado. Napakalaking tornado po to So mag-ingat po tayo kasi mangyayari ito sa maulan man o mainit man, bagyo man o wala. Mangyayari po to. Lindol. Pag-usapan natin yung lindol. Ayan. Kung napapansin yung dabiguan na post ko, di ba may binanggit akong mirror doon na mangyari yun sa ganun? Okay. Mangyayari talaga yan dabiguan. Ni either ko kahit sino pang nakaupo dyan, mangyayari yan. Pero ako kasi sa vision ko, kasi yung nakita ko, yun ang binabanggit ko. Sa taong 2025,
Yung lindol, mapaparamdam na sa lahat ng sulok ng Pilipinas mayat maya. Bakit? Kasi malapit na tayo sa the big one. Okay? Ito na yung 2024, hindi masyado nagparamdam si Lindol eh. Pero 2025 kasi, mayat-mayat na siya nagpaparamdam eh. Kakatapos lang, mayroon na naman. Kakatapos lang ng Luzon, tumitira na naman siya ng Mindoro, Masbate. Basta parang nagpapahinga sa isang lugar, parang siyang iniikot-ikot na pagyanig. Alam mo yun? Di ba sabi ko naman sa vision ko na once na maglakas ang Lindol sa bansa na yan, sa atin kasi yung huling balda. Okay? Tayo yung huli kasi. Itong 2025, pag may mga bagay kayo ng mga pigirin, ibaba nyo lang siguro. O kaya lagyan nyo ng mic, diba? Yung mga plato nyo, huwag nyo ilagay piso sa pinakamataas. Tapos pag naglindol kayo, dapat dapat nga, pero advice lang sa akin dapat sa isang bahay, maglagay kayo ng yung, huwag lang sa labas, alam mo yung tumutunog sa pintuan yung ganyan. Kaya yung may lata na may maingay siya pag mayroong lindol. Di ba sa mga probinsya na uso sa kanila na para malaman ko, madam, na may lindol, naglalagay ako ng takip ng bote ng sanmig, tapos nilagay ko sa lata para pag naglindol, tumutunog siya, nagigising sila. Itong 2025, hindi lang sa Luzon kung ano yung nangyari, naranasan ng mga taga-Tacloban last time, is mauulit-ulit. Sa mga Tacloban, Leyte, pumunta po ako dyan last time. Talagang sinusure ko rin na mangyari. Yung mangyayari po talaga sa inyo, ulit po yan. So, kailangan maging handa kayo. Okay? Yung iba na masyado nagpabaya sa lugar nila, I think it's time for you to kumawang gilas na kayo sa lugar ninyo. Kasi, kung anong naranasan yung nawala ng time na nag-undoy o lindol o nag-high tide, mauulit po ulit. So mga Tacloban, Leyte, meron pa akong nakita kalsada na nabiyak talaga, not just in Luzon. Not just in Luzon, nangyari sa Pangasinan. Hindi ko na binanggit yung lahat ng lugar kung saan. Kung gawag nyo sabihin na ang lindol talaga, madam, is normal lang talaga mangyari yun. So, natin sabihin, normal lang yan, nandiyan naman talaga sa mapa yan, di mo ba nakikita sa Google yan? Wala po kasing ganun. Di naman kasi ako tumitingin talaga doon. Kung ano lang yung pinapakita sa akin ng Diyos, yun sasabi ko. Kaso nga lang, itong taong 2025 is nagmayat-mayat ang lindol eh. Maya-maya talaga siya, yung para bang nakakaba na. Kasi yun na nga yung time na papasok na si The Big One. Kumbaga, palapit na si The Big One eh. At, ito pa, banggitin ko yung Taal. Napansin nyo si Taal, nag-eruption ngayon 2024. Like what I said na 2024 prediction, na si Taal magparamdam pero hindi ganon. Pero sa taong 2025, si Taal ay sasabog na ng sobra na. Kumbaga, yun na yung pinakahuling buga niya. Once na yumanik si Taal, once na si Taal sasabog ng pinakamatinding sabog, matagal yun bago masundan. Kaya itong taong 2025, dapat paghandaan niyo po yan. Whether maniwala kayo sa akin sa hindi, nagpasalamat naman ako sa Diyos na pinakita niya yan, vision na yan. Kumbaga, itong taong 2025, ito na yung pinaka-eruption, yung pinakamatindi, pinakamalakas. At, pagkalipas nun, tatahimik muna ng masundan ito pagsibol ng may sisibol na bagong isla. Bigyan ko lang kayo kasi minsan pag nag-post ako, sinasabi nila, paano mangyari? Wag ko lang magsibol ng isla. Do you remember when I post na ang Japan magkalindol na malakas? After maglindol ng malakas, may sisibol na bagong isla. Di ba nangyari naman po? Nangyari yung sa Japan, sinabi ko. Ganon din mangyari ito sa Taal. Mayroon siyang isla na sisibol na hindi mo siya pwedeng sabihin pwedeng mag-outing, pwedeng mag-bakasyon, hindi. Isa siyang isla na nilagay ng Diyos para maglagay kayo ng santo. Pagsibol ng isla, pansinin niyo na mabuti. Pagsibol ng isla, tama lang ang tao makapasok doon, makaakyat para magdasal. Mayroong kukurti doon na parang ganyan na pwede mo paglagyan ng santo. Sige mga taga Batangas Ito, tagal, hindi ko kayo tinatakot. Sa taong 2025, si Taal talaga ay magparamdam ng sobrang tudo, sobrang lakas po yun. After nung katahimikan sandali, sisibol ng bagong isla.
isang isla, naulitin ko ulit, isang isla na pwedeng lagyan lang ng imahe ng santo. Doon sa isla na yon, para sa akin para kung ako naman yung may karapatan na maglagay ng santo doon, mas gusto ko na ilagay doon si San Roque. Mamili kayo either si San Roque or si Miraculous. Kasi yung lugar na yun, pag sibol ng isla, sabihin nyo talaga, parang kurti siya ng santo. Lagyan mo na siya ng bato na pag ganon, pwede na maglagay ng santo. Maliit lang siya na isla pero maganda, pero isang himala, isang simbolo na maglagay kayo ng santo dahil sa isla na yan. Okay, mga malapit sa Taal, mag-ingat kayo kasi ito na, mayat na po tayo makaranas ng lindol sa taong 2025, kaya pag sa bahay ninyo, baba nyo ng mga importanteng bagay. Maganda talaga may aso at pusa kayo, aso sa loob ng bahay, kasi pagpalapit yung lindol na nagpaparamdam sila. Yung binibigyan nilang warning tayo May sumisibol ng bulaklak sa Islam yon. Tapos umiilaw, basta na nag-spark yung ilaw na hindi mo mawali saan ang galing. Kahit anong ilagay nyo, halimbawa patayuan nyo ng patayuan natin ng apartment to, kaya patayuan natin ng condo para sa mga tourist guide. Maniwala kayo sa hindi. Masisira siya na walang dahilan. Kung ilagay niyo yung santo, maglagay kayo ng santo sa isla na yan, kung sino man yung maging mayor, para sa akin, mas gusto ko po na maglagay kayo ng santo sa isla na yan. Maliit lang po na isla na yan, para lang po sa mga santo. Mayat-maya ang lindol, so mag-ingat tayo. Mag-pray lang No need to bash, no need to kung hindi ka naniwala. It's okay, I will respect that. Pero huwag mo sabihin na normal ang lindol. It's not normal for me. Ngayon ang bagyo naman, okay? Ito kasing bagyo number one na kayo advice ko talaga, huwag kayo magputol ng puno. Kasi karamihan nagreklamo ang baha, guys. Kahit ano pang gawin nyo dyan, kahit ano pang gawin nyo ng paraan para hindi bumaha ang Pilipinas, hindi bumaha ang ibang bansa, kahit ilang milyon pang ilagay nyo dyan, babaha po tayo. Bakit? Nagbago na po ang klima. Climate change na tayo. Napapansin mo, supposed to be this coming October, November, December, so winter time, na it's look like a summer. Diba? Pansin mo? Ang summer year, naging more hotter. Ngayon naman, mainit pa rin. So, hindi natin pwede masisi, ito si ganito kasi, ganito, ando na tayo, gawain nila yan ng hindi maganda. Pero, hamon ng kalikasan, wala kang magagawa dyan. Nagbago na talaga yung mundo natin. Nagbago. Mas ibang bansa ulitin ko sa ibang bansa, diba? Mayroon na silang mga high-tech na gamit para hindi bumaha. Pero binaha pa rin. Pero itong 2025, matindi yung danasin natin pagbaha. Kahit na anong gawin pa, hindi talaga umubra. The best na ma-advise ko, maghanda kayo ng mga bangka. Pakinabang talaga sa atin ng bangka sa 2025. Trust me Meron pa nga doon mga bagyo sa taong 2025 na naging bayani ang isang aso. Kaninong aso kaya to? Nag-trending sa social media. Nagbagyo, tumalon siya doon sa mga pinakapitan niya. Akala ko, sasakay siya doon sa bangka. Ang ginawa pala niya, niligtas niya yung mag-ina. Hinihila niya basta may hinila yung aso, instead na siya yung sumakay sa bangka, yung mag-ina, yung bata, saka yung matanda, ang pinasakay niya. Wala siya, aso lang yan, wala siyang lakas, maliban sa ngipin niya. Hinihila niya, tinulungan niya. Alam mo yung aso, para siyang smart, parang akala mo ginawa siyang instrumento ng Diyos na para iligtas yung, kasi that time nangyari kasi wala nakakapansin sa kanila, nasusulok kasi hindi sila nakita ng mga rescuer, kaya ang ginawa yung aso. Basta sa taong 2025 nangibabaw yung aso ang ang pinaka naging hero, naging bayani yung aso sa taong 2025 dahil nga doon sa pagligtas nila sa mag-ina ng time ng bagyo. Itong taong 2025, paghandaan niyo po yung litrang O, litrang S, at litrang P. Yung tatlong yan, matindi po talaga ang dala niyan. Magkahawig sila ni Ondoy. Okay? Yung bagyo na yan, letter O, letter S, at letter P. So, itong litrang bagyo na sinasabi ko, ito kasi itong OSP na bagyo,
Matindi to ha. May hambing mo talaga siya kayong Ondoy, tapos kasing lakas po siya na ano. Ang lakas niya, malakas na bagyo to. Nakakatakot ang bagyo to kasi ang daming namatay dito, lalo ng mga taga-Tacloban, mag-ingat kayo din kasi maulit na talaga yun ha. Lalo na sa lugar ng mga, sa lugar ng bagyo. Okay. Climate change. Ito na, ang tagtuyot natin is na dumuble. Dumuble po yung tagtuyot natin, pati yung mga hayop na hindi natin inaasahan magsilabasan. Ako, di ba itong 2024 hindi naman gaano? Pero ngayon talaga lantaran na, maglakad tayo siya na makita mo yung mga insekto. Lumalabas na sila kasi sobrang init. Nagdubli ang tagtuyot na dapat natin talaga ito paghandaan. Saka tama naman yung mga eksperto talaga na dapat tayo ay nagbawas ng internet. Kaya paano ba mangyari yun? Hindi nabubuhay ang mga tao na walang internet. Nabubuhay ka ba na walang internet? Social media nga. Sabi nga nila, social media is live. O yan. Parang bumabalda sa atin. Tama yung sabi ng mga eksperto So manumbalik yung kailangan natin magtanim ng mga puno. Kumbaga, guys, advice ko lang po sa inyo sa taong 2025, kahit ngayon naman, maganda kayo, magtanim kayo ng maraming puno. Huwag kayo putol ng putol. Tingnan mo, baha, init. Basta itong tag-init is doble ang init, tagtuyot tayo. Maraming insektong lalabas, kahit anong insektong nagtatago, lalabas po yun sa sobrang init. So maging maingat Tungkol naman sa krimen sa taong 2025 na po, halos ang krimen tumaas, my God. At mostly pa naman maging suspect ay mga kapamilya lang. Okay, yung panghahalay tumaas, yung pagpatay tumaas. Wala nang pinipili yung krimen. Ni politiko, ni doktor, ni normal na tao, karamihan pa naman tumaas ang bilang ng panghahalay sa taong 2025. Maraming krimen pong nangyari sa taong 2025. So, hindi maganda po ang kalabasan ng aking prediction kasi ang condition kasi puro krimen ang nakita ko. Pagkatapos, basta huwag niyo pagkatiwala yung mga anak niyo. Pag nagbago ang behavior, yung behave ng anak niyo, dapat niyo kausapin na mabuti Kampihan niyo yung anak niyo. Kampihan niyo yung anak niyo kasi karamihan pa naman sa mga naging suspect ay mahal sa buhay at mahal natin. Tapos advice ko naman doon sa may mga bahay kasi maraming niluluban sa taong 2025, mag-alaga kayo ng aso sa kapusa. Okay, kasi may lugar na nangyari 3 beses na pusa yung nagligtas para hindi mapatay yung amo. Kailangan nyo ng hayop, huwag nyo alisin. Okay? Ngayon, sa kalangitan naman. Usapan natin yung kalangitan na mangyayari sa taong 2025. Marami kayong himala, kababalaghan na makita sa langit. Mapapansin niyo na masabi niyo sa sarili niyo na bakit kaya yung araw ay kulang na lang humahalik sa lupa. Pagbastan mo siya, parang ang araw na sa lupa na. Kasi sobrang init natin, dubli na. Tapos ito yung taon na alam mo yung masasabi mo sa sarili mo na nangyari lang ito sa panahon ni Noah, sa panahon ni Moses. Makikita niyo na po yun sa kalangitan. Minsan, mostly yung langit naging kulay apoy. Okay? So, itong taong 2025, kung hindi man may parating, basta tandaan niyo pag once na kumulimlim ang langit, tandaan niyo, basta kumulimlim siya, maulan o hindi, mainit, diba mainit ang panahon, bigla siyang kumulimlim. May po yan, warning sign, na mayroong aksidenteng mangyayari na tatatak sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Tatandaan mo po yan Kaya doble kayo mag-ingat kasi mas mataas ang bilang ng aksidente natin. Mas mataas ang bilang ng maraming nasawi. Basta pakatandaan lang po ninyo na mayroong aksidente sa himpapawid na tatlong aksidente sa himpapawid na mangyari. Pakatandaan ninyo maulan man o hindi, mainit man o hindi, pag dumilim ang kalangitan, ibig sabihin may malaking aksidente mangyayari. So pag-usapan natin yung pandemya ulit. Okay, pandemya. Isang hangin, halimbawa, diretsahin ko na lang kayo direct to the point. Hindi ko siya masabing part siya ng pandemya, like, yung nangyari sa atin before na nag-lockdown. Ito ibang klaseng pandemya to. Isa tong bakterya. Nanggaling sa ibang bansa. Halimbawa, itong bakterya na to, once na galing sa hangin to dito sa tao, lilipat, hindi. Kasi ang mangyari ganito, once na malanghap yun, ang pinaka-paborito pa naman yung pasukan na lugar, yung ilong at yung mata.
Once na makapasok siya sa katawan mo, hindi mo maramdaman na may lagnat ka, wala kang maramdaman. Kasi ang lakas mo eh. Magulat ka na lang na may tumubong butlig na kasing laki ng piso. Okay? Tutubo yan, tapos pag pumutok siya, yung dugo niya parang kulay itim. Gagamutin mo yun. Nagagamot naman siya, nagagamot. Kaso lang, itong sakit na to, itong bakterya na to, hindi siya transmitted. Kumbaga, hindi siya nahahawa. Kahit pa didikit ako sa kanya, tapos sabihin ko, ano yan? Hindi ako mahawaan. Kasi yung bakterya niya, naka-intact lang yan sa loob ng katawan niya. Nasa katawan lang talaga natin yan, hindi siya aalis. Kailangan mo lang makipaglaban sa kanya. Kasi pag once nagamot na to, lalagyan mo ng bindahe, tutubo naman ulit. Tutubo ulit. Pag lumampas ng 7 o 8 ang tumubo sa katawan mo, okay nang kasunod mo dyan. O kasi matindi yung bakterya eh. Kinakain yan. Tapos pag putok pa naman yan, dalawa lang ang maging ano yan. Either kulay itim ang dugo mo o either magkulay green. Okay? Nakakadiri. Akala mo sumbik eh. Basta ito itong bakterya na to pag pumasok sa katawan ay pwede natin pwede natin makumpara to sa pandemya. Pero hindi siya nakakahawa sa tao. Kumbaga, mag-intak lang sa loob ng katawan mo, kailangan mo lang gamutin yan. May gamot naman po siya, kaso ng ang bilis. Ang dami rin namatay. Lalo na may mga sakit sa puso, lalo na may mga sakit sa dugo, Talagang inatake sila doon kasi matindi yung pagkalat ng bakterya. Pero hindi po siya nakakahawa. Remind ko lang, hindi siya nakakahawa. Pero once na pumasok na to sa ilong mo, pumasok na sa mata mo, automatic na yan, may tutubong kasi laking butlig ng piso. Hindi mo masabing hindi siya masabing chickenpox, hindi siya chickenpox. Talagang iba yung butlig niya, iba yung niya, para siyang makikita mo yung mga ugat na lumalabas yun yung pandemya na dapat ninyong ingatan. Sa showbiz naman, pag-usapan natin yung showbiz, okay? Ang taong 2025 ay taong ng luha ng mga taga-showbiz. So, for the first time, nagsabi ako ng ganito. Kasi ito yung ito yung lumabas dito sa vision ko. Kumbaga, mayroong mga kilalang may kilalang showbiz na napasama sila sa aksidente. Maraming fans na na nalulungkot. Tsaka may kasama ring director dito. Mga sikat pa naman to na mga showbiz kasi mayroong isang aksidente sa Himpapawid na napasama sila doon. Okay, mga kilalang personalidad po to. At marami pong sa taong 2025, maraming taga-showbiz na magpapaalam sa mundo natin. Okay? So, alam mo minsan yung aksidente sa Himpapawid, minsan wala po sa engine ng problema kundi sa klima. Yung nagbago lang talaga yung mundo. Alam mo yung dadaan yung plano mo tapos biglang dadaan yung pinakamahabang guhit ng kidlat. Yung ibig sabihin pag kidlat niya, talagang kaya niyang hatiin yung plano. So ito yung isa to sa mga reason kung bakit nagkaroon ng aksidente sa Himpapawid, 3 pa naman. Maraming sa eroplanong aksidente na yun, may mga makilalang personalidad na masawi. May mga sakit din naman. Meron din ako nakita aksidente at karamdaman. Nakakalungkot lang dito kasi may dalawa ako nakitang veterano yung isa hindi. At tinapos yung kumbaga nag-suicide, na-depress lang, na-stress. Nakakala mo sa harapan ng kamera, okay sila pero hindi. Talagang may isang youngster dito na tinapos yung buhay niya dahil sa stress, sa depression niya na sinusulo niya lang. At ganoon din yung isang veterano na So, pakatandaan lang po natin na yung buhay natin, alam mo, yung hiram yung buhay natin eh. Hindi natin ito pagmamayari, so, wala naman pong masama na Dapat siguro para maiwasan yung depression sa stress, kailangan maging open tayo sa pamilya natin. Communication ang kailangan natin doon. Huwag natin yung sarili, kahit kaibigan, kung feeling natin na hindi tayo makahinga, din magsimba po kayo, punta kayo kay Father, mag-communicate, kumbaga, doon mo ilabas kay Father yung mga stress mo, problema mo, kapag kayo tinatakot, pinaalala ko lang po sa inyo yan, na may Diyos tayo, bakit tayo manalangin, kasi sa Himala, wala naman po imposible. Ngayon sa mga OFW naman, ito naman, tumaas ang bilang ng mga nasawi. Bilang mo 2024, nag-relax lang konti. Ito naman, bumalik na naman yung 2022 sa 2023, pinagsama sa 2024. Maraming OFW na biktima ng krimen. At meron dito na, Diyos ko day, OFW ito, sinunog yung katawan niya. Sinunog siyang buhay. O di ba?
napahamak. Diyos ko, minsan marunong tayo magkontento sa bagay na nung meron tayo. Diyos ko, na kayo maghangat. Kung meron na kayong habibi sa Pilipinas, tama na yun, enough na yun. Diyos ko, kaya tuloy yun, sinunod kayong buhay. Tapos ito pa namang taong 2025 is taon ng pagtraidor. Maraming yung yung traidor na nakagawa ka ng masama, ibig ko sabihin, ibang pagtatraidor ang tinutukoy ko ha. Pagkagahaman. Naku, marami tumaas na. Pagkagahaman at pagkaganit. Naku, marami talaga, tumaas talaga. Expected ko pa naman, ang ganda ng reading, pag hindi lumabas, hindi maganda eh. May mga OFW din na namatay dahil sa aksidente. Yung mostly talaga yung krimen tumaas din eh. May namatay ding OFW dahil sa bagyo, hamon ng kalikasan. Yung iba naman sa stress, depression, oh my God. Tapos, meron naman ditong isang OFW na tinapos yung buhay niya, na buong akala nila, pinatay siya. Kasi nga, ang ginamit niya para kitilin yung buhay niya, kutsilyo. So, akala tuloy nila krimen, pero hindi na. Tinapos talaga niya ang buhay niya. Kumbaga, itong taong 2025, nabubuhay yung salitang pagtraidor. Ito na. Pagkagahaman, pagkaganin, pagiging isang utak kriminal. Hindi talagang ito na yung Tama nga naman saad ng Biblia talaga. Lahat na nakasaad sa Biblia yan eh. Kaso lang itong taong 2025 kasi ito yung taong na nabuhay ulit eh. Lalo na sa bansang China, puro apoy sila sa taong 2025. Sa bansang Indonesia naman, puro paglubog, puro pagguho, pagsabog. Tayo naman, may lindol kasi palapit na sa the big one. Sa US naman, puro 2025, Diyos ko Lord, ito natin yung taon na natuklasan lahat ng mga krimen. Sa ibang bansa, sa US, puro krimen ang patok na balita sa kanila. Sa atin naman yung himala, yung pagbago ng kalikasan, pero yung pagiging ganid, pagiging sakim, pagiging traidor, Tsaka advice ko sa inyo, sa taong 2025, huwag kayong magpautang. Maniwala kayo sa vision ko, wala magbabayad. Sa 100%, baka may 2% lang magbabayad. Marami po. Tapos mag-ingat kayo sa taong 2025 ba? Maraming taong mapanglin lang. Ayun na. Ingat-ingat lang po tayo dapat sa taong 2025, basa-basa kayo ng Biblia. Doon lahat ng kasagutan na hinahanap niyo sa mga tanong ninyo. Mag-ingat lamang po tayo lahat at huwag kayong makalimot na magdasal. At patuloy ko pa rin kayo ipopost sa Facebook ko yung aking mga visions para kahit paano nabigyan kayo ng gabay. Hindi naman po ako yung makapangyarihan. Tao lang din ako tulad sa inyo. Normal lang din ako tulad sa inyo. Kumbaga, pinakita lang ng Diyos sa akin kung anong dapat kong paghandaan. Kasi, amin natin hindi naman siya bababa sa lupa para isa-isahin ito yung pag-remind. Diyos siya kahit anong gawin niya, kaya niyang gawin. Sa katandaan po ninyo na ang buhay natin ito sa mundo ay panandalian lamang. So, meron pa lang tayong mga atleta na mag-ingat din kasi aksidente malakas po sa inyo. So hanggang dito na lang po ang aking prediction 2025. Mag-ingat po tayo at lagi po tayo magdasal. Maraming salamat po.